Mainit na arroz kaldo sa gitna ng malamig na ulan, pag-ibig na nauwi sa abo. Sa loob ng USB na ito, narinig ni Chusdaya ang hatol ng kamatayan para sa kanyang ama mula mismo sa bibig ng asawa niyang si Ben. Huwag mong ibigay ang gamot, hayaan mo siyang mamatay. Tawa ng demonyo. Pinunasan ni Chusdaya ang kanyang luha ng dugong galing sa sariling kuko. Sino ang mag-aakalang ang anghel sa altar ay kamatayan sa dilim? Mabubuhay pa ba ang hustisya kung ang huling pirma ay nakasulat sa dugo ng pagtataksil? Huwag mo nang ibigay ang maintenance medicine niya mamaya. Hayaan mo siyang mapagod ang puso. Kapag namatay ang matanda, mapipirmahan na ni Chusdaya ang lahat ng kailangan natin. Konting tiis na lang, Ben. Ang boses na yon ni Doña Felicidad na kasing talim ng labaha at kasing lamig ng yelo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Chusdaya. Sa maliit na silid na tanging liwanag lamang ng cellphone ang nagbibigay buhay, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang biyenan sa loob ng video ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Ngunit ang mas masakit, ang mas nakakadurog ng puso ay ang marinig ang mahinang tawa ng kanyang asawang si Ben bilang pagsang-ayon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo sa ibabaw ng mga yero. Isang tunog na tila sadyang ginawa upang lunurin ang anumang hikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Tumingin si Chusdaya sa kanyang mga kamay. Namumula ang kanyang mga daliri, mahapdi, mula sa pagkakadikit sa mainit na mantika. At ang iba ay may bakas pa ng mga hiniwang luya at sibuyas. Kanina lamang ay buong pagmamahal niyang inihahanda ang paboritong arroz caldo ni Ben. Iniisip na sa pamamagitan ng simpleng pagkaing ito ay mababawasan ang pagod ng asawa mula sa pag-aalaga, kunwari, sa kanyang ama sa ospital. Ang bawat galaw niya sa kusina ay isang panalangin, isang sakripisyo ng isang asawang naniniwala sa katapatan ng kanyang sumpa sa harap ng altar. Ngunit ang lahat ng iyon ay naging abo sa isang saglit. Ang init ng kala na nagbigay ng ginhawa sa kanilang tahanan ay tila naging apoy na ngayon ay tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo ay naging saksi sa kabaliwan ng kanyang katapatan. Naramdaman ni Chusdaya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga bubog na sumusugat sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng isang mahapding pakiramdam na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, at ang lakas na nagtitindig sa kanya sa loob ng maraming taon ng pagtitiis ay tila untunting nilulusaw ng katotohanan. Ang metal na hawak niya, ang maliit na USB na ibinigay ni Mateo, ay tila nagiging kasing bigat ng isang sementeryo sa kanyang palad. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa kanyang pagtulala. Ang pagpasok ng hangin mula sa labas ay nagdala ng amoy ng basang lupa at isang pamilyar, ngunit nakakasulasok na samyo. Hon, nandito na ako. Ang bango naman ng niluluto mo. Amoy pa lang, nakakawala na ng pagod. Masiglang bati ni Ben habang itinatabi ang kanyang basang payong. Lumapit ang lalaki kay Chusdaya. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang anumang bakas ng bigat ng kasalanang kakaalam lang ng kanyang asawa. Naramdaman ni Chusdaya ang pagyakap ni Ben sa kanyang baywang mula sa likod. Isang yakap na dati-rati ay itinuturing niyang kanyang ligtas na kanlungan. Ngunit ngayon, ang bawat dampi ng balat ni Ben ay tila gapang ng isang ahas na naghahanap ng pagkakataong tumuklaw. Hinalikan ni Ben ang kanyang leeg at doon, sa gitna ng init ng kusina, naramdaman ni Chusdaya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Amoy ulan si Ben. Ngunit sa ilalim niyon ay ang matapang at mamahaling pabango ng isang babaeng alam ni Chusdaya na hindi sa kanya. Ang bawat haplos ni Ben sa kanyang balikat ay tila isang pangungutya sa kanyang pagiging martir.
Are you okay, Tuesdaya? Bakit parang estatwa ka rito? Tanong ni Ben. Ang boses ay puno ng pagkukunwari ng isang pag-aalalang kasing peke ng kanyang mga pangako. Hindi makagalaw si Tuesdaya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad. Sapat na upang makaramdam siya ng pisikal na sakit na kahit papaano ay nagbibigay ng pansamantalang lunas sa mas matinding hapdi sa loob ng kanyang puso. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana kung saan ang mga agos ng tubig ulan ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Hon, nakalimutan mo ba? Si tatay, kailangan niya ng bantay. Sabi ni Mama, baka kailangan na nating pag-usapan ang paglipat ng mga dokumento ng lupa sa Batangas para may pondo tayo sa ospital. Patuloy ni Ben, habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang kumuha ng plato. Ang bawat salita ni Ben ay tila isang muling pagbaon ng patalim sa likod ni Tuesdaya. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa mga matang dati niyang pinaghuhugutan ng lakas, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang estranghero, isang halimaw na nakatago sa likod ng isang guwapong mukha, isang magnanakaw na handang pumatay ng dangal at buhay para lamang sa kapirasong lupa. Napatingin si Tuesdaya sa mangkok ng arroz caldo na inihanda niya. Ang pagkain na dapat ay simbolo ng kanyang kalinga ay naging simbolo na ngayon ng kanyang kamangmangan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ng lalaking nasa harap niya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang buntong hininga na tila isang huling hininga ng kanyang dating sarili. Yes, Ben, pag-usapan natin ang lahat ng kailangan nating pirmahan. Bulong ni Tuesdaya, ang boses ay malamig at walang emosyon habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa anino ng kanyang asawa. Sa likod ng kanyang likuran, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa USB. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay nagsisimula ng maging isang matigas na bato, handang sumalubong sa digmaang hindi inaasahan ng mga Aragon. Hanggang saan ang hangganan ng pag-ibig kapag ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang nagnanais na kitilin ang huling pag-asa ng iyong pamilya? Ang tahanan na dati ay itinuturing ni Tuesdaya na kanyang ligtas na kanluhan ay naging isang malamig na bilangguan sa loob lamang ng isang gabi. Habang pinapanood niya si Ben na masayang kumakain ng arroz caldo, bawat subo ng asawa ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga natitira pa niyang magagandang alaala. Ang usok mula sa pagkain ay tila naging isang makapal na hamog na naghihiwalay sa kanila. Isang pader ng kasinungalingan na tanging siya lang ang nakakakita. You know, Han, ang galing mo talagang magluto. No one can replace your touch. Sabi ni Ben habang pinupunasan ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila tunay na paghanga. Ngumiti si Tuesdaya, ngunit ang kanyang mga labi ay tila gawa sa bato. Salamat, Ben. I'm glad you like it. I put everything into that meal. Ang katotohanan ay gusto niyang isigaw na ang bawat lamas ng luya sa pagkaing iyon ay kasing pait ng katotohanang natuklasan niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binasag ng mabibigat na hakbang mula sa hagdan. Pababa na ang reyna ng kadiliman sa kanilang tahanan, si Doña Felicidad. Hawak nito ang isang mamahaling rosaryo na gawa sa ivory. Ang kanyang mukha ay puno ng banal na anyo na tila babago lang siyang galing sa pakikipag-usap sa langit. Ang bawat pagtama ng kanyang tsinela sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Tuesdaya, Hija, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa naliligpit ang mga kalat sa sala? At ang amoy ng luto mo ay kumakalat sa buong bahay, nakakahilo. Boses ni Felicidad na puno ng mapangaping awtoridad. Lumapit ang matanda at tumayo sa tabi ni Ben na tila isang tagapagtanggol. Hinaplos niya ang balikat ng kanyang anak, isang galaw na puno ng pagmamay-ari. Ma'am,
Pagod lang si Tuesdaya. Galing pa siya sa trabaho at nagluto pa para sa atin. Pagtatanggol ni Ben, ngunit alam ni Tuesdaya na isa lamang itong bahagi ng kanilang laro upang magmukhang mabuti ang asawa sa kanyang paningin. Trabaho? Isang hamak na accountant sa isang maliit na kumpanya? Tuesdaya, dapat kang magpasalamat dahil tinanggap ka namin sa pamilyang ito sa kabila ng kinalakihan mo sa probinsya. Mahiya ka naman. Ben has provided everything for you. Wala kang utang na loob. Patuloy ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila naghahanap ng anumang lamat sa baluti ni Tuesdaya. Huminga ng malalim si Tuesdaya. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagngingit-ngit na kalooban. Pasensya na po, ma. Lilinisin ko po mamaya pagkatapos kong matingnan ang gamot ni tatay sa ospital. Sa pagbanggit ng gamot, nakita ni Tuesdaya ang saglit na pagtigil ng kutsara ni Ben sa ere. Isang mabilis na sulyap ang ipinasa ng mag-ina sa isa't isa. Isang sulyap na puno ng lihim at madilim na ugnayan. Huwag mo na munang isipin ang ospital, Tuesdaya, sabi ni Felicidad habang umuupo sa kabisera. Ang mga doktor na ang bahala sa tatay mo. Mas mabuting manatili ka rito at asikasuhin ang asawa mo. Pagod si Ben sa pag-aayos ng mga papeles para sa kinabukasan nating lahat. Alam mo naman, ang kalagayan ng lupa nyo sa Batangas, kailangang maayos ang titulo nyon bago pa mahuli ang lahat. Isipin mo ang dangal ng pamilya Aragon. Ang bawat salita ni Felicidad ay tila isang mahabang karayom na untunting itinutusok sa puso ni Tuesdaya. Gaslighting sa pinakamataas na antas, ginagamit ng matanda ang relihiyon at ang konsepto ng pamilya upang itago ang kanilang kasakiman. You're right, ma. Ang lupa ang pinakaimportante ngayon. Tugon ni Tuesdaya. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang bulong sa dilim. Tumayo si Ben upang maghugas ng kamay. Iniwan ang kanyang jacket sa likod ng upuan. Sa pagkakataong yon, habang abala si Felicidad sa pagbubukas ng kanyang mamahaling wallet upang magbilang ng pera, mabilis na lumapit si Tuesdaya sa jacket ng asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang kinapkapan ang bulsa ng jacket. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang maliit at matigas na bagay, isang bote ng gamot. Dinala niya ito sa ilalim ng mesa upang tingnan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ito ang maintenance medicine ng kanyang ama. Ang bote ay puno pa. Ibig sabihin, ang mga dosis na dapat ay naibigay na sa kanyang ama noong nakaraang gabi at kaninang madaling araw ay nanatili lamang sa loob ng boteng ito si Ben, ang lalaking nangako sa kanyang ama na aalagaan ito ay hinayaang magdusa ang matanda sa bawat pintig ng nanghihina nitong puso. Tuesdaya, anong ginagawa mo dyan? Biglang tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay malapit na sa kanyang likuran. Nanigas ang buong katawan ni Tuesdaya. Mabilis niyang ibinalik ang bote sa bulsa at humarap sa asawa ng may blankong ekspresyon. Wala, Ben. Tinitingnan ko lang kung nabasa ang jacket mo sa ulan. Isasampay ko lang sana. Kalmadong sagot ni Tuesdaya. Kahit na sa loob-loob niya ay gusto na niyang durugin ang bawat buto sa katawan ng lalaki. Tumingin si Ben sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagduda sa loob ng ilang segundo bago muling bumalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Salamat, Hon. Ang bait mo talaga. Kaya mahal na mahal kita eh. Lumabas si Tuesdaya sa kusina. Bitbit ang jacket ni Ben. Pagdating niya sa labada, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lamig ng semento ay tila gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Nilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensaheng ipinadala niya sa kanyang ama. Tay, konting tiis lang, malapit na akong pumunta riyan. Ngunit paano siya makakapunta sa ospital kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga buwitre sa loob ng sarili niyang bahay? At higit sa lahat, paano niya ililigtas ang kanyang ama kung ang kamatayan ay nasa loob na mismo ng kanilang pinto?
may suot na vest, at may matamis na ngangiti. Isang tunog ng paparating na sasakyan sa labas ang kumuha sa kanyang atensyon. Hindi ito ang sasakyan ni Ben. Ito ay isang itim na sedan na huminto sa harap ng kanilang gate. Isang lalaki ang bumaba. May dalang isang envelope na tila may mahalagang nilalaman. Sino ang bibisita sa kanila sa ganitong oras ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan? Ang silaw ng dalawang malalakas na ilaw mula sa sasakyan ay tumama sa basang semento ng kanilang garahe. Tila mga matang nanggagalaiti sa gitna ng dilim. Sa likod ng kurtina, nakatayo si Tuesdaya, hindi humihinga, habang pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin ng bintana. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla habang nakikita niyang mabilis na lumabas si Ben. Hindi man lang alintana, ang basang lupa at ang lamig ng gabi. Nakita ni Tuesdaya ang pagbaba ng salamin ng itim na sedan. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Ben. Ang pag-uusap nila ay mabilis, puno ng lihim, at tila ba bawat galaw nila ay nakatadhana upang sirain ang natitirang piraso ng kanyang mundo. Nang bumalik si Ben sa loob ng bahay, mabilis niyang itinago ang envelope sa ilalim ng kanyang dyaryo sa sala. Habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid, tinitiyak na walang nakakakita. "Sino yon, Ben?" Malamig na tanong ni Tuesdaya mula sa dilim ng pasilyo. Napatalon ng bahagya si Ben. Ang kanyang balat ay tila namutla sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kanilang chandelier. Wala hon. Isang kliyente lang na may hinahabol na pirma para sa dokumento ng bahay. "Bakit gising ka pa? Sabi ko sa'yo, magpahinga ka na." Lumapit si Tuesdaya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Isang pirma para sa dokumento? Sa gitna ng bagyo? At kailangan talagang ihatid dito sa bahay? Bago pa makasagot si Ben, sumingit na si Doña Felicidad mula sa hapagkainan. Hawak ang kanyang tasa ng tsa na tila ba isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. "Tuesdaya, huwag mo nang usisain ang trabaho ng asawa mo. Maswerte ka nga at kahit gabi na, ay nagtatrabaho pa rin si Ben para sa atin. Hindi gaya ng pamilya mo sa probinsya na tanging lupa lang ang inaasahan." Ang panunumbat ni Felicidad ay tila isang latigo na humahagupit sa likod ni Tuesdaya. Gusto niyang ilabas ang bote ng gamot mula sa jacket ni Ben at isampal ito sa harap ng matanda. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Sa gitna ng tensyon, biglang narinig ang pag-vibrate ng cellphone ni Tuesdaya sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng ospital ang lumabas sa screen. Sa isang sandali, ang mundo ni Tuesdaya ay tila tumigil. Ang bawat ingay ng ulan sa labas ay nawala. At ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Sinagot niya ang tawag ng may nanginginig na mga kamay. "Hello? Opo. Ako po ang anak ni Gaudencio Villanueva. Ano po iyon?" Habang nakikinig sa boses ng nurse sa kabilang linya, naramdaman ni Tuesdaya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang balita ay tila isang hatol ng kamatayan. Muling inatake sa puso ang kanyang ama at sa pagkakataong ito, mas malubha ang kalagayan nito dahil tila hindi tumatalab ang mga huling dosis ng gamot na dapat ay naibigay sa kanya. "Kailangan ko nang pumunta sa ospital." Bulalas ni Tuesdaya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pighati. Inatake si tatay. Kailangan niya ako. Mabilis na humarang si Ben sa pintuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay naging matigas at tila isang pader na hindi matitibag. "Hon, delikado ang panahon. Baha na sa labas at malakas ang hangin. Hindi kita hahayaang lumabas sa ganitong oras." "Hindi mo ako mapipigilan, Ben. Naghihingalo ang tatay ko." Sigaw ni Tuesdaya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang huling hininga. "Anak, makinig ka kay Ben," sabi ni Felicidad. Habang dahan-dahang tumatayo, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-aalala. "Mamamatay ka lang sa daan.
Kung pipilitin mo, isipin mo ang sarili mo. Kung oras na ng tatay mo, oras na niya. Walang magagawa ang pagpunta mo roon, kundi ang magdala ng panganib sa pamilyang ito. Tumingin si Chusdaya sa kanyang biyenan, at pagkatapos ay sa kanyang asawa. Nakita niya ang botelya ng gamot na dahan-dahang nahulog mula sa bulsa ni Ben nang tangkain siyang pigilan nito. Isang maliit na bote na nananatiling puno, isang saksi sa kanilang pagtataksil. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chusdaya ang isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Isang galit na kasing init ng apoy at kasing lalim ng karagatan. Alam ko kung bakit ayaw niyo akong paalisin. Bulong ni Chusdaya, ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa gitna ng katahimikan. Anong sinasabi mo? Tanong ni Ben. Ang kanyang mga mata ay panandali ang kinakitaan ng takot. Ngunit bago pa makasagot si Chusdaya, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, ang nakita niya ay isang larawan. Si Ben, sa loob ng isang luxury car. Kasama ang isang babaeng nakasandal sa kanyang balikat. At sa background ay ang mismong piraso ng lupa sa Batangas na balak nilang agawin. Ang huling mensahe sa ilalim ng larawan ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiis. Hindi lang gamot ang ninanakaw nila sa'yo, Chusdaya. Pati ang huling hininga ng dangal ng ama mo, ibinebenta na nila. Napatitig si Chusdaya kay Ben. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato na handang sumabog. Ang ulan sa labas ay patuloy sa paghampas, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang bagyo ay mas matindi at mas nakakamatay. Lalakad ba siya palabas sa gitna ng dilubyo? O hahayaan niyang mamatay ang kanyang ama sa kamay ng mga taong tinawag niyang pamilya? Ang bawat segundo na dumadaloy ay tila isang butil ng buhangin na bumabara sa lalamunan ni Chusdaya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot, habang ang anino ni Ben at Doña Felicidad ay tila mga higanteng pader na unti-unting umiipit sa kanya. Ang dilim ng gabi ay mas pinalalim ng kawalan ng liwanag sa loob ng kanyang puso. Tumabi ka, Ben. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Buhay ng tatay ko ang nakataya rito. Ang sigaw ni Chusdaya, ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng hikbi na pilit niyang pinipigilan. Imbes na tumabi, mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Ben sa magkabilang balikat ng asawa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng tamis, ngayon ay malamig at tila walang pakiramdam. Chusdaya, listen to me. I'm doing this for your own good. Look at the weather. Gusto mo bang mapahamak? Kapag nawala ka, sino na ang mag-aalaga sa akin? Sino na ang aasahan ni Mama? Asahan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Chusdaya. Iyon lang ba ang tingin niyo sa akin, Ben? Isang taong aasahan? Isang makina na tagabayad ng utang at tagasilbi sa inyo? Dahan-dahang lumapit si Doña Felicidad. Ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Hawak niya ang kanyang rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila isang saksi sa kanyang mga kasinungalingan. Huminto siya sa harap ni Chusdaya at tinitigan ang manugang ng may halong pangkukutya at huwad na pag-aalala. Huwag kang magsalita ng ganyan, Chusdaya. Mahiya ka naman sa sarili mo. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Ang boses ni Felicidad ay tila isang malambot na seda na may nakatagong mga tinik. Kinuha ka namin mula sa putikan ng probinsya. Pinatira ka namin sa bahay na ito, pinakain at binihisan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ang maliit na sakripisyo na hinihingi namin, ang pananatili mo rito ngayong gabi, ay wala pa sa kalingkingan ng lahat ng ginawa ni Ben para sa'yo. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Chusdaya. Ito ang sandatang laging ginagamit ng kanyang biyenan upang pasunurin siya, upang gawin siyang isang alipin sa loob ng sarili niyang tahanan.
Sa bawat pagkakataon na nais niyang lumaban, ang mga salitang ito ang tumatali sa kanyang dila. Utang na loob. Bulong ni Chusdaya, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa mukha ng matanda. Binabayaran ko ang utang na yon araw-araw, ma. Sa bawat sahod ko na napupunta sa mga luho nyo, sa bawat gabing hindi ako natutulog dahil sa pag-aasikaso sa inyo, sa bawat pagtitiis ko sa mga masasakit ninyong salita. Pero ang buhay ng tatay ko, hindi yon kasama sa bayad. Huwag kang sumagot sa mama ko. Singal ni Ben. Ang kanyang pasensya ay tila nauubos na. Chusdaya, maging praktikal ka. Ang tatay mo ay matanda na. Kahit pumunta ka roon, wala ka nang magagawa. Pero ang lupang iniwan niya, iyon ang magliligtas sa atin. Iyon ang magbibigay sa iyo ng buhay na nararapat para sa isang Aragon. Naramdaman ni Chusdaya ang pagsuka ng kanyang sikmura sa narinig. Ang asawa niya, ang lalaking hinalikan niya bago matulog, ay tinutumbasan ang buhay ng kanyang ama sa isang pirasong lupa. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Chusdaya ang bag ni Ben na nakabukas sa ibabaw ng sofa. Mula rito, bahagyang nakasilip ang isang dokumento na may pamagat na Deed of Absolute Sale. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang lumingon si Ben kay Felicidad upang humingi ng suporta, mabilis na lumapit si Chusdaya sa bag. Hinablot niya ang papel at binuklat ito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang huling pahina. Nakalimbag doon ang kanyang pangalan, Chusdaya V. Aragon, at sa tapat nito, ang isang pirma na kamukhang kamukha ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam niyang hindi siya ang pumirma niyon. Ito ay isang peke, isang huwad na katibayan ng pagtataksil na binuo sa loob ng madilim na sulok ng kanilang silid. Tinitigan ni Chusdaya ang pirma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa malukot ang papel. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya. Hindi lang siya pinagkakaitan ng pagkakataong makita ang kanyang ama. Ninanakaw na rin nila ang tanging pamana na natitira sa kanya, ang dangal ng kanyang pamilya na nakatanim sa lupa ng Batangas. Chusdaya, ibigay mo sa akin iyan! Sigaw ni Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makitang hawak na ng asawa ang dokumento. Humakbang pabalik si Chusdaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na hinaluan ng matinding pait. Pati ang pirma ko, Ben? Pati ang huling hininga ni tatay, ninakaw niyo na? Ganito ba kababa ang tingin niyo sa akin? Isang kasangkapan lang para makuha ang gusto niyo. Para sa atin din ang ginagawa ko. Pagdadahilan ni Ben, habang dahan-dahang lumalapit, tila isang mangangaso na sinusubukang hulihin ang kanyang biktima. Para sa kinabukasan natin, Chusdaya, huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa emosyon. Tumingin si Chusdaya sa pintuan at pagkatapos ay sa dokumentong hawak niya. Ang ulan sa labas ay tila nagiging isang malakas na hiyaw, nag-uudyok sa kanya na kumilos. Hindi na siya ang babaeng laging tumatango, hindi na siya ang manugang na laging yumuyukod. Ang utang na loob ko sa inyo ay tapos na ngayong gabi. Malamig na sabi ni Chusdaya. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa pinto, mabilis na sinarado ni Ben ang lock at hinarap siya ng may banta ng dahas sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Doña Felicidad ay tumayo sa tapat ng telepono. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Walang lalabas sa bahay na ito hanggat hindi mo tinatanggap ang katotohanan, Chusdaya. Banta ni Felicidad. At kung pipilitin mo, baka mas lalong hindi mo magustuhan ang mangyayari sa tatay mo sa ospital. Isang tawag ko lang sa kakilala nating doktor doon at matatapos ang lahat ng mas mabilis sa inaasahan mo. Napako sa kinatatayuan si Chusdaya. Ang banta sa buhay ng kanyang ama ay tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa kanyang lalamunan. Hawak ba nila ang huling hininga ni Tatay Gaudencio? Tay, huwag mo akong iwan sa mga halimaw na ito. Parang awa mo na. Huwag muna. Ang bulong na yon ni Chusdaya ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin.
nawawala sa gitna ng marahas na ulan at ng mas marahas na presensya ng mga taong nasa harap niya. Ang banta ni Doña Felicidad ay nanunuot sa kanyang mga buto, isang malamig na katotohanan na ang pamilyang pinaglingkuran niya ay handang maging mamamatay tao para sa kapirasong lupa. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, naramdaman ni Chusdaya ang isang bagong uri ng lakas, isang desperadong tapang na nagmumula sa pag-ibig ng isang anak. Hindi na siya nag-isip. Sa isang mabilis na pagkakataon, itinulak ni Chusdaya si Ben ng buong lakas. Ang asawa niya, na hindi inaasahan ng ganoong karahasang pisikal mula sa kanyang sunod-sunuran na asawa, ay napaatras at nawalan ng balanse, dahilan upang tumama ang kanyang likod sa gilid ng matigas na lamesang nara. Ang tunog ng pagtama ng katawan ni Ben sa kahoy ay tila isang hudyat ng paglaya para kay Chusdaya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang susi at pitaka. Hindi pinakinggan ang galit na sigaw ni Felicidad at ang pagmumura ni Ben. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ang bagsak ng ulan na tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay puno ng determinasyon. Hindi na mahalaga kung baha, hindi na mahalaga kung dilubyo. Ang tanging mahalaga ay ang marating ang kanyang ama. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagkakalat sa basang salamin ng sasakyan, lumilikha ng mga kulay na tila ba mga luhang kumikinang sa dilim. Pagdating niya sa pasilyo ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay sumalubong sa kanya nang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo na tila ba isang orasan na nagbibiyangan ng natitirang sandali. Huminto siya sa harap ng pintuan ng intensive care unit. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang mekanikal at regular na tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ng kanyang ama. Isang tunog na unti-unting bumabagal, unti-unting nawawalan ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Chusdaya sa kama. Nakita niya ang kanyang tatay Gaudencio, ang lalaking nagtanim ng pagmamahal sa kanyang puso. Ngayon ay tila isang tuyong sanga na nakaratay. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay pikit, at ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Kinuha ni Chusdaya ang kamay ng ama, malamig, magaspang mula sa mga taon ng paggawa sa bukid at walang lakas. "Tay, nandito na ako. Nandito na si Chusdaya," hikbi niya habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kamay ng matanda. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, napansin niya ang isang bagay na mahigpit na hawak ng kanyang ama sa kabilang kamay. Isang lumang litrato. Ito ay litrato ni Chusdaya noong siya ay bata pa, nakasuot ng puting bestida at may malawak na ngiti, habang karga-karga ng kanyang tatay sa gitna ng kanilang bukid sa Batangas. Ang dulo ng litrato ay kupas na at may mga bakas ng daliri. Isang patunay na ito ang tanging kayamanan na pinanghahawakan ng ama sa kanyang huling sandali. "Salamat, Tay. Salamat sa lahat." Bulong ni Chusdaya, ang kanyang boses ay tila isang marahang oyayi. Kasabay ng kanyang huling salita, ang mahabang linya sa monitor ay naging tuwid. Lumilikha ng isang walang katapusang tunog na nagpapahiwatig na ang pakikibaka ay tapos na. Ang huling pintig ng puso ni Gaudencio Villanueva ay tumigil, kasabay ng pagbagsak ng balikat ni Chusdaya. Wala na ang kanyang sandigan. Wala na ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Nayakap ni Chusdaya ang malamig na katawan ng ama. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na pag-ungol ng kaluluwang nawalan ng tahanan. Ang bawat alaala ng kanilang buhay sa Batangas ay dumaloy sa kanyang isipan. Ang amoy ng bagong pitas na kape, ang init ng araw sa bukid, at ang mga kwento ng ama tungkol sa dangal ng kanilang pamilya. Ilang minuto ang lumipas nang bumukas ang pinto ng kwarto.
Inasahan ni Tuesdaya na ang nurse ang papasok, ngunit ang nakita niya ay si Ben. Humihingal ito, tila galing sa isang mahabang pagtakbo, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pilit na pag-aalala. Hon, I'm so sorry. Traffic was so bad. Hindi ako agad nakarating. Hingal na sabi ni Ben habang lumalapit sa kanya. Tumayo si Tuesdaya, ang kanyang mga mata ay blanko at ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na yelo. Tiningnan niya ang asawa, ang lalaking hindi ibinigay ang gamot sa kanyang ama, ang lalaking nagnanais na agawin ang kanilang lupa. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, napansin ni Tuesdaya ang isang bagay sa puting kwelyo ng polo ni Ben. Isang bakas ng lipstick, mapula, sariwa at hindi sa kanya. Ang irony ng sandaling iyon ay tila isang lason na sumabog sa kanyang sistema. Habang ang kanyang ama ay humihinga ng huling sandali, ang asawa niya ay nasa bisig ng ibang babae. At ngayon, ay may kapalan ng mukhang umiyak sa harap ng kabaong ng taong pinatay niya sa kapabayaan. Traffic, Ben? Ang malamig na tanong ni Tuesdaya. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Yes, hon. You know naman how it is pag maulan. Sagot ni Ben habang sinusubukang hawakan ng kamay ni Tuesdaya. Mabilis na iniwas ni Tuesdaya ang kanyang kamay. Tumingin siya sa asawa at pagkatapos ay sa yumaong ama. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng napatid. Ang sakit ay naging puot at ang puot ay naging isang plano. Don't touch me, Ben. Bulong ni Tuesdaya, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng lalaki. Nagtataka ang mukha ni Ben, ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok ang isang nurse upang asikasuhin ang katawan. Lumabas si Tuesdaya sa kwarto, iniwan ang asawa na nakatayo sa tabi ng bangkay. Sa labas ng ospital, ang ulan ay tumigil na, ngunit ang dilim ay mas naging mapanganib. Inilabas ni Tuesdaya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Isandro, it's me, Tuesdaya. Tuesdaya, wala na si tatay. Kailangan kita. Ang puting kabaong ay napalilibutan ng mga lila at puting rosas. Ang kanilang bango ay humahalo sa amoy ng natutunaw na pagkit ng mga kandila. Lumilikha ng isang mabigat na atmosfera na tila sumasakal sa bawat hininga ni Tuesdaya. Nakaupo siya sa unang hanay ng mga upuan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa payapang mukha ng kanyang ama sa likod ng salamin. Sa loob ng 2 araw na lamay, tila nawala ang lahat ng kulay sa mundo ni Tuesdaya. Ang kanyang suot na itim na bestida ay tila isang simbolo ng kanyang pagdadalamhati at ng unti-unting pagkamatay ng kanyang dating sarili. Sa kabilang panig ng kapilya, narinig ni Tuesdaya ang mahinang bulong ng mga butil ng rosaryo na nag-uumpugan sa ilalim ng mga daliri ni Doña Felicidad. Ang matanda ay nakasuot ng isang eleganteng itim na terno. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pilit na lungkot habang nakikipag-usap sa kanyang mga amiga na dumalaw. Bawat galaw ni Felicidad ay tila isang pagtatanghal sa isang entablado, isang banal na ina na nagdadalamhati para sa pamilya ng kanyang manugang. Kahit papaano ay naging payapa ang pag-alis niya. Bulong ni Felicidad sa isang matandang babaeng nakasuot ng maraming alahas. Nagawa namin ang lahat, pero talagang mahina na ang puso ni Gaudencio. Ngayon, ang tanging magagawa na lang namin ay ayusin ang mga naiwan niyang obligasyon, lalo na ang lupa sa Batangas. Alam niyo naman, mahirap iwanang nakatiwangwang ang ganoon kalaking asset sa panahong ito. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa puso ni Tuesdaya. Sa gitna ng lamay ng kanyang ama, ang tanging nasa isip ni Felicidad ay ang halaga ng lupa. Ang kasakiman ng matanda ay walang pinipiling lugar. Kahit sa harap ng kamatayan, lumapit si Ben sa kanya, dala ang isang basong tubig. Ang asawa niya ay tila isang ulirang anak sa paningin ng mga bisita. Palaging nakabantay, palaging nakasuporta.
Ngunit sa tuwing dumidikit ang balat ni Ben sa kanya, nararamdaman ni Chusdaya ang isang uri ng kilabot na tila may malamig na ahas na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bakas ng lipstick sa kwelyo ni Ben noong gabi ng kamatayan ng kanyang ama ay nananatiling nakatatak sa kanyang isipan, isang ebidensya ng kanyang kawalang hiyaan. "Hon, uminom ka muna. Kanina ka pa hindi kumakain," malambing na sabi ni Ben, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Chusdaya, kundi sa paligid. Tinitiyak na may nakakakita sa kanyang kabaitan. Hindi sumagot si Chusdaya. Kinuha niya ang baso, ngunit hindi ito ininuman. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kabaong. Ang katahimikan ni Chusdaya ay tila nagpapakaba kay Ben, isang pakiramdam na pilit itinatago ng lalaki sa likod ng kanyang mga ngiti. Nang dumaan ang hating gabi at kakaunti na lamang ang mga tao sa kapilya, umupo si Ben sa tabi niya at may inilabas na isang folder mula sa kanyang bag. Ang tunay na pakay ng lalaki ay uunti-unti nang lumalabas sa likod ng kanyang maskara ng pagdadalamhati. "Chusdaya, hon." Bulong ni Ben, ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng urgensya. "Kailangan nating bayaran ang funeral parlor at ang burial plot bukas. Medyo malaki ang hinihinging deposit at alam mo naman, medyo tight ang budget natin ngayon dahil sa mga nagastos sa ospital." Tiningnan siya ni Chusdaya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng marmol ng kabaong. "At ano ang kinalaman niyan sa folder na hawak mo, Ben?" Binuksan ni Ben ang folder at inilabas ang isang dokumento. "Ito ang mga papers para sa burial expenses, pero para mapabilis ang release ng funds mula sa insurance ni tatay at para maisama na rin ang settlement ng estate niya, kailangan mo itong pirmahan para hindi na tayo mahirapan sa logistics pagkatapos ng libing." Binasa ni Chusdaya ang pamagat ng dokumento. Affidavit of Heirship and Waiver of Rights. Sa ilalim ng mga technical na salita, ang papel na ito ay isang pagsuko ng lahat ng kanyang karapatan sa lupain sa Batangas pabor kay Benicio Aragon. Para sa burial expenses ba talaga ito, Ben? O para sa pangarap niyo ni Mama na maging milyonaryo sa dugo ni tatay? Ang malamig na tanong ni Chusdaya. Nagbago ang anyo ni Ben. Ang pilit na lambing sa kanyang muka ay napalitan ng inis at pagmamadali. "Chusdaya, huwag ka namang maging mahirap kausap. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa future natin. Pirmahan mo na ito para matapos na ang lahat ng gulo. Ayaw mo naman sigurong mapahiya tayo sa funeral parlor dahil wala tayong pambayad. Di ba?" Inabot ni Ben ang isang ballpen kay Chusdaya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pag-asam na makuha ang huling pirma na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa malapit, si Doña Felicidad ay tumigil sa kanyang pagdarasal at tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, naghihintay sa bawat galaw ni Chusdaya. Tinitigan ni Chusdaya ang ballpen at ang papel sa kanyang harap. Ang bawat salita ni Ben ay tila isang muling paglaslas sa kanyang sugatang puso. Sa gitna ng kapilya, sa harap ng kanyang yumaong ama, pilit siyang pinagnanakawan ng mga taong dapat ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahang kinuha ni Chusdaya ang ballpen. Naramdaman niya ang titig ni Ben na tila isang buwitring naghihintay sa kanyang biktima. Ngunit sa sandaling ididikit na niya ang tinta sa papel, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan ng kapilya. "Chusdaya, huwag mong pirmahan iyan." Napalingon silang lahat. Nakatayo sa pintuan si Attorney Isandro Reyes. Ang kanyang suot na barong ay maayos at ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad. Ang kanyang pagdating ay tila isang biglang pagliwanag sa madilim na silid. Ngunit bago pa makapagsalita si Chusdaya, mabilis na tumayo si Ben at hinarap ang abogado. "Ano ang ginagawa mo rito, Isandro? Lamay ito, hindi korte." Tinitigan ni Isandro si Ben at pagkatapos ay tumingin kay Chusdaya nang may malalim na pag-unawa. "Nandito ako para sa kliyente ko. At Chusdaya, ang papel na hawak mo ay hindi para sa burial expenses.
Iyan ang huling pirma ng kasakiman na sisira sa huling habilin ng ama mo. Nabitawan ni Chusdaya ang ballpen. Ang tunay na laban ay nagsisimula na sa gitna ng lamay. Ngunit ang pinakamalaking sikreto ay hindi pa nailalantad. Ano ang nasa loob ng envelope na itinago ni Ben noong gabi ng bagyo? Hindi mo ba nararamdaman ang pighati ng asawa mo, Benicio? O sadyang ang tanging naririnig mo lang ay ang kalansing ng salaping inaasahan mong makuha mula sa kamatayan ng biyenan mo? Ang mga salitang ito ni Isandro ay tila mga palasong tumama sa gitna ng katahimikan ng kapilya. Ang bawat tao na naroon, ang ilang kamag-anak na nakikiramay, at ang mga kaibigan ng pamilya Aragon ay napatigil. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng matikas na abogado at ng namumutlang si Ben. Sa loob ng silid, ang amoy ng mga bulaklak ay tila naging mas mabigat, mas nakakasakal, habang ang tensyon ay namumuo sa pagitan ng dalawang lalaki. Dahan-dahang binitawan ni Chusdaya ang ballpen. Ang tunog ng pagtama nito sa ibabaw ng mesa ay hindi narinig. Ngunit para sa kanya, iyon ay tila isang malakas na hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagiging bulag. Tumingin siya kay Isandro. Ang mga mata ng abogado ay puno ng determinasyon at isang uri ng pangangalaga na matagal nang hindi nararamdaman ni Chusdea mula sa sarili niyang asawa. Isandro, please! Huwag dito! Mahinang pakiusap ni Chusdaya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. Chusdaya, hindi mo kailangang magmakaawa para sa hustisya. Tugon ni Isandro habang lumalapit sa kanya, hindi pinapansin ang masamang tingin ni Ben. Nandito ako dahil pinangako ko sa Tatay Gaudencio na hinding-hindi kita pababayaan. At ang dokumentong pinapapirmahan nila sa'yo ay isang tahasang panloloko. Mabilis na humakbang si Benicio. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Who do you think you are? Wala kang karapatang manghimasok sa usaping pamilya. Chusdaya is my wife at ang ginagawa namin ay para sa ikabubuti ng lahat. Umalis ka rito bago ko tawagin ang security. Tumayo na rin si Doña Felicidad mula sa kanyang kinauupuan. Inayos niya ang kanyang belo at tinitigan si Isandro ng may mapang-aping autoridad. Attorney Reyes, mahiya ka naman. Nasa gitna tayo ng pagdadalamhati. Kung meron kang problema sa amin, gawin mo yan sa tamang lugar. Hindi sa harap ng kabaong ng aming mahal na si Gaudencio, napakawalang galang mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isandro. Galang? Pinag-uusapan niyo ang galang habang pinipilit niyong pagnakawan ng isang biyuda sa harap mismo ng bangkay ng kanyang ama? Kung meron mang walang galang dito, Felicidad, iyon ay kayo. Lumapit si Isandro kay Chusdaya at kinuha ang folder mula sa mesa. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat salitang nakasulat. Isang waiver of rights na nakatago sa ilalim ng mga burial documents. Napakatalino, Ben. Akala niyo ba ay hindi ko malalaman na ang dokumentong ito ay binuo niyo na bago pa man malagutan ng hininga si Tatay Gaudencio? Naramdaman ni Chusdaya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Ben, naghahanap ng anumang pagkakaila, ngunit ang nakita niya sa mga mata ng asawa ay ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay tila unting nilalamon ng katotohanang ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Hon, hindi totoo yan. Nakinig lang ako kay Mama. Para naman sa atin ito. Nauutal na, sabi ni Ben. Sinusubukang hawakan ang kamay ni Chusdea. Ngunit bago pa madampi ang balat ni Ben sa kanya, mabilis na iniiwas ni Chusdaya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay tila naging mga uling na nagbabaga sa galit. Para sa atin? O para sa mga utang mo na hindi ko alam, Ben? Para sa mga luho ni Mama na hindi na natin kayang bayaran? Chusdaya!
Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang asawa mo sa harap ng maraming tao. Bulyaw ni Felicidad, ang kanyang banal na maskara ay tuluyan ng natuklap. Wala kang utang na loob. Kami ang nag-angat sa iyo mula sa kahirapan. At ngayon ay babalik na rin mo kami? Sa gitna ng sigawan, isang tahimik na sandali, ang naganap ng kuhanin ni Chusdaya ang kanyang bag at ilabas ang maliit na USB na ibinigay ni Mateo. Tumingin siya kay Ben at pagkatapos ay sa dokumentong hawak ni Isandro. Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na ng maraming taon ng pagtitiis. Ang malamig na sabi ni Chusdaya. Ang boses ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pighati. Pero ang buhay ng tatay ko ay hinding-hindi niyo mababayaran. Tinitigan ni Chusdaya si Ben ng matagal. Tila ba tinitingnan niya ang huling labi ng kanyang nakaraan? Isandro, ilabas mo ang lahat ng katotohanan. Ngayon din. Tumango si Isandro at inilabas ang kanyang laptop. Ngunit bago pa man niya maisaksak ang USB, isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Ben sa lamesa, dahilan upang magkagulo ang mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Ben ang isang brown envelope mula sa kanyang bag, ang envelope na itinago niya noong gabi ng bagyo, at tinangkang itapon ito sa basurahan sa labas ng kapilya. Nakita ito ni Chusdaya. Hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya at hinablot ang envelope mula sa kamay ni Ben. Sa pagkakagulo nila, napunit ang envelope at bumagsak sa sahig ang ilang mga larawan at isang sulat na may selyo ng isang kilalang laboratorio. Nang pulutin ni Chusdaya ang isa sa mga larawan, ang kanyang mundo ay tila tuluyang gumuho. Hindi yun larawan ng lupa sa Batangas. Hindi rin yun larawan ng kabit ni Ben. Iyon ay isang resulta ng DNA test. At sa ilalim ng pangalan ni Benicio Aragon, ang nakasulat ay Zero Probability of Paternity. Napatitig si Chusdaya kay Ben. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kaninong anak ang tinutukoy sa test na ito? At ano ang kinalaman nito sa lihim na itinatago ni Doña Felicidad sa loob ng maraming dekada? Ang lamay ng kanyang ama ay naging isang buhawi ng mga lihim na hindi na kayang itago ng gabi. Ang bawat titik sa papel na hawak ni Chusdaya ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang paningin, nakakasulasok at puno ng dumi. Sa gitna ng kapilya, kung saan dapat ay nananaig ang katahimikan at paggalang sa yumaw, isang panibagong uri ng kamatayan ang nagaganap. Ang kamatayan ng huling bahagi ng pagkatao ni Benicio na pinilit pang paniwalaan ni Chusdaya. Zero probability of paternity. Tumingin si Chusdaya kay Ben. Ang lalaking ito na nakuha pang pumatay ng dangal at magkait ng gamot sa kanyang ama para sa isang kinabukasan ay nalaman na palang hindi siya ang ama ng batang dinadala ng kanyang kabit. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng lasang dugo sa bibig ni Chusdaya. Ito ba, Ben? Ang basag na boses ni Chusdaya habang itinataas ang papel na nanginginig. Ito ba ang dahilan kung bakit nagmamadali kang makuha ang lupa? Para may maibigay ka sa babaeng niloloko ka rin pala? Namutla si Benicio. Ang kanyang mga mata ay naging mailap tila isang hayop na nasasakal sa sarili niyang bitag. Hon, let me explain. Mali ang iniisip mo. I was trying to protect you from the truth. Protect me? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Chusdaya, isang tunog na puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagpatay sa tatay ko? Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng paggawa ng peke kong pirma habang umiiyak ako sa tabi ng kabaong? Mabilis na lumapit si Doña Felicidad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inaagaw ang papel mula kay Chusdaya. Ang kanyang mga daliring may mamahaling singsing ay tila mga kuko ng buitre na gustong itago ang anumang bahid ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Akin na yan, Chusdaya. Wala kang karapatang makialam sa mga personal na dokumento ng anak ko. Bulyaw ni Felicidad
Ang kanyang boses ay hindi na ang banayad na boses ng isang seryosong deboto, kundi isang boses ng isang desperadong babaeng pilit na isinasalba ang isang gumuguhong tore. Ngunit hindi natinag si Chusdaya. Sa tulong ni Isandro na humarang sa pagitan nila, nanatiling hawak ni Chusdaya ang katotohanan. Mahiya kayo! Bulong ni Chusdaya, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpapatindig ng balahibo. Nasa harap kayo ng patay. Nasa harap kayo ng taong tanging kabutihan lang ang ipinakita sa inyo. Pero ang iniisip nyo lang ay kung paano itatago ang sarili ninyong baho. Hinarap ni Chusdaya ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa nito. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Ben? Hindi ang pagkakaroon mo ng ibang babae, kundi ang malaman ko na ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagtitiis ko sa pang-aalipusta ng mama mo, ay ibinigay ko sa isang lalaking walang bayag at walang konsensya. Dahan-dahang lumapit si Isandro kay Chusdaya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang magaan na hawak na nagbigay ng init sa nanlalamig na pagkatao ng babae. Chusdaya, kailangan na nating umalis dito. Hayaan mong ang mga awtoridad ang mag-asikaso sa mga dokumentong ito. At Ben, lumingon si Isandro sa namumutlang asawa. Ang affidavit of heirship na pinapapirmahan mo, mayroon kaming hawak na ebidensya na hindi lamang yun fraud, kundi bahagi ng isang mas malaking krimen ng pagmamanipula ng ari-arian. Hindi niyo ako matatakot! Sigaw ni Ben, bagamat ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kabaligtaran. Asawa ko pa rin si Chusdaya. Akin ang lahat ng sa kanya. Tumingin si Chusdaya sa kanyang wedding ring. Ang gintong bilog na yon ay tila naging isang mainit na kadena na sumusunog sa kanyang balat. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Walang tunog ang pagtanggal nito, ngunit para kay Chusdaya, ito ang hudyat ng kanyang huling paglaya. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng kabaong ng kanyang ama. Tay, malaya na ako. Bulong niya habang ang unang patak ng luha ng katotohanan ay dumaloy sa kanyang pisngi. Paalis na sana sila ni Isandro nang biglang lumuhod si Doña Felicidad sa gitna ng kapilya. Ang kanyang mga hikbi ay tila isang marahas na pagtatanghal ng pagsisisi. Chusdaya Hija, maawa ka. Ang dangal ng mga Aragon, huwag mong sirain. Kami lang ang pamilya mo. Tumingin si Chusdaya sa matandang babaeng nakaluhod. Ang babaeng bumasag sa kanyang tiwala sa loob ng maraming taon. Sa likod ni Felicidad, nakita ni Chusdaya ang isang anino sa pintuan. Isang babaeng buntis, mugto ang mga mata, at may hawak ding envelope. Ito na ba ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ng mga Aragon? O may mas malalim pa palang sikretong baon ang gabi? Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay tila naging isang buhay na nilalang, mabigat at nakakasakal, habang ang bawat mata ay nakatitig sa babaeng nakatayo sa pintuan. Ang ulan sa labas ay tila humupa na, ngunit ang lamig na dala nito ay pumasok sa loob, kasabay ng pagdating ng estrangherong may dalang panibagong dilubyo. Ang babae, si Gina, ay tila isang anino ng pait. Mugto ang mga mata, nanginginig ang mga labi, at ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Ben, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ang basag na tinig ni Gina, isang tunog na tila pagpunit ng seda sa gitna ng katahimikan. Napako si Ben sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na mas maputla pa kaysa sa nakahimlay sa kabaong. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa kanyang takot. Lumingon siya kay Chusdaya at pagkatapos ay kay Gina, tila isang daga na nahuli sa isang masikip na sulok. Gina, umalis ka na. Hindi ito ang tamang oras, bulong ni Ben. Ang kanyang boses ay tila isang pagsisisi na huli na ang lahat. Ngunit hindi natinag si Gina. Humakbang siya papasok. Ang bawat pag-apak ng kanyang suot
na tsinelas sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo ng katotohanan. Huminto siya sa harap ni Tuesdaya, ang dalawang babaeng kapwa biktima ng isang lalaking walang dangal. "Kayo po ba si Tuesdaya?" tanong ni Gina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad na hinaluan ng desperasyon. "Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na ganito ang nangyayari," sabi ni Ben. "Matagal na kayong hiwalay." Sabi niya, "Ibebenta niyo ang lupa sa Batangas para may masimulan kaming buhay ng anak ko." Naramdaman ni Tuesdaya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa selos. Ito ay dahil sa awa. Awa para sa sarili at awa para sa babaeng nasa harap niya. Ang kasakiman ni Ben ay walang pinipili. Lahat ay gagawing kasangkapan. Lahat ay gagamitin at itatapon. Mabilis na sumingit si Doña Felicidad. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinataboy si Gina. "Umalis ka rito, babaeng walang modo. Wala kaming kinalaman sa'yo. Ben, paalisin mo ang babaeng yan bago pa tayo mapahiya sa lahat." Mapahiya? Isang malamig na tinig ang kumawala sa mga labi ni Tuesdaya. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng kahit sa huling sandali ay imahe pa rin ang inaalala. "Wala na kayong hihiyang ititira, ma. Ubus na. Dinungisan niyo na ang lamay ni tatay. Dinungisan niyo na ang pangalan niyo." Hinarap ni Tuesdaya si Gina. Alam ba ni Ben na may hawak akong DNA test? Alam ba niya na hindi siya ang ama ng dinadala mo? Nanlaki ang mga mata ni Gina at pagkatapos ay dahan-dahang napayuko. Ang kanyang mga hikbi ay naging mas malakas. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. "Kaya po ako nandito dahil nalaman ko rin po. Binubugbog niya ako, Tuesdaya. Kapag hindi ko raw nakuha ang pirma niyo para sa lupa, kukunin niya ang bata sa akin. Ginagamit niya po ako para takutin kayo." Ang pag-amin ni Gina ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kapilya. Ang bawat tao na nakikinig ay hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan ni Benicio Aragon. Hindi lang ito usapin ng pagtataksil. Ito ay usapin ng pang-aabuso at sistematikong panloloko. Dahan-dahang lumapit si Isandro kay Tuesdaya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumuguhong gusali. "Tuesdaya, narinig mo ang lahat. Hindi na lang ito civil case. Meron na tayong basihan para sa criminal charges laban sa kanya." Tumingin si Tuesdaya sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na puot ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pagkasuklam. Ang lalaking dati niyang hinahalikan ay isa na lamang estrangherong puno ng kabulukan. "Ben, kuhanin mo ang mama mo at umalis na kayo rito." Ang utos ni Tuesdaya. Ang boses ay kasing talim ng isang hatol. "Huwag na huwag niyo nang dudungisan ang huling gabi ni tatay. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis at dito mismo ay ipapahiya ko kayo sa harap ng media." "Tuesdaya, please, asawa mo ako." Pagmamakaawa ni Ben, sinusubukang lumuhod. "Wala na akong asawa. Namatay na siya kasabay ng tatay ko." Tugon ni Tuesdaya habang tinitingnan ang kanyang wedding ring na nasa ibabaw ng kabaong. Dahan-dahang lumayo sina Ben at Felicidad. Ang kanilang mga anino ay uwant-unting nilalamon ng dilim sa labas ng kapilya. Ang mga bulong ng mga tao ay tila mga huling himig ng isang trahedya. Naiwan si Tuesdaya, Isandro at ang umiiyak na si Gina. Lumapit si Tuesdaya kay Gina at inalalayan itong maupo. Isang maliit na galaw, ngunit puno ng kahulugan. Ito ang simula ng kanyang paghihilom, ang pagtanggap na hindi siya nag-iisa sa sakit. "Isandro," bulong ni Tuesdaya habang nakatingin sa payapang mukha ng kanyang ama. "Gusto ko nang simulan ang pag-audit sa lahat ng accounts. Pakiramdam ko, hindi lang ang lupa ang ninakaw niya. Pakiramdam ko, pati ang perang pinaghirapan ko sa kumpanya. Matagal na niyang nililinis." Tumango si Isandro
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Chusdaya ng may paghanga. Gagawin natin ang lahat, Chusdaya. Hahanapin natin ang bawat sentimo. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napansin ni Isandro ang isang bagay sa loob ng envelope na hawak ni Gina. Isang pirasong papel na nahulog mula sa mga dokumento ni Ben. Isang resibo ng isang bank transfer na naganap nitong hapon lang. Isang transfer patungo sa isang offshore account sa halagang halos lahat ng natitirang pera ni Chusdaya. Chusdaya! Ang boses ni Isandro ay puno ng babala. Wala na ang pera mo. Nilimas niya ang account mo habang narito tayo sa lamay. Napatayo si Chusdaya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa panibagong bugso ng galit. Saan dinala ni Ben ang pera? At bakit tila may isa pang pangalan na nakasulat sa resibo? Isang pangalang hindi nila inaasahan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ni Chusdaya, ang mga gabing inabot siya ng madaling araw sa pag-aayos ng mga ledger, ang mga sakripisyong hindi niya binili ng bagong damit para lamang may maipadala sa kanyang ama, ay tila naglaho na parang bula sa isang iglap. Ang resibo ng bank transfer na hawak ni Isandro ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pinansyal na kalayaan. Ang pangalang nakasulat sa dulo ng transaksyon ay hindi kay Ben, kundi kay Victorino Aragon, ang yumaong asawa ni Felicidad na matagal nang sinasabing wala ng ari-arian. Naramdaman ni Chusdaya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na kasing talim ng yelo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo ng kanyang mga pangarap. Tumingin siya kay Isandro na ang mga mata ay puno ng pag-aalala at handang lumaban para sa kanya. Chusdaya, huwag kang padalos-dalos. Bulong ni Isandro, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ito ang gusto nila, ang makita kang nawawalan ng kontrol. Pero ang pangalang Victorino, may amoy ito ng isang mas malalim na panloloko. Huminga ng malalim si Chusdaya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo ng tuwid sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Chusdaya ay tuluyan ng nailibing. Ang accountant na laging maingat sa numero ay nagsimulang mag-audit ng kanyang sariling buhay. Kung nais ni na Ben at Felicidad ng laro ng kasakiman, ibibigay niya ito sa kanila, ngunit sa kanyang sariling mga tuntunin. Kinabukasan bumalik si Chusdaya sa tahanan ng mga Aragon. Ang bawat pag-apak niya sa loob ng bahay ay lumilikha ng isang mabigat na pakiramdam. Ngunit ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon, tila isang telon na nakababa. Naabutan niya si Doña Felicidad sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silya at nagbabasa ng Biblia, habang si Ben ay balisa at pabalik-balik ang lakad. Nang makita nila si Chusdaya, ang tensyon sa hangin ay tila naging isang pisikal na bigat. Inaasahan nila ang sigaw, ang sampal o ang pagwawala. Ngunit laking gulat nila nang lumapit si Chusdaya at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang biyenan. Ma, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa lamay. Ang malambot na boses ni Chusdaya na tila isang huni ng ibon sa gitna ng katahimikan. Pagod lang po ako at nabigla sa pagkawala ni tatay. Naisip ko po, tama kayo. Kayo lang ang pamilya ko ngayon. Nagkatinginan si Ben at Felicidad. Ang pagdududa sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapanlinlang na tagumpay. Inisip nila na ang pagkawala ng pera at ang kamatayan ng ama ay tuluyan ng sumira sa espiritu ni Chusdaya. Dahan-dahang hinaplos ni Chusdaya ang laylayan ng itim na belo ni Felicidad, isang kilos na puno ng huwad na paggalang. Alam ko pong kailangan natin ng pera para sa mga utang ni Ben at ang lupa sa Batangas. Ayaw kong maging sanhi iyon ng ating pagkakaaway. Ito ang golden moment ng kanilang pagtutuos. Tumayo si Chusdaya at naglakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng tasa at nagtimpla ng mainit na tsa para sa kanyang biyenan.
Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng pagsunod. Inilapag niya ang tsa sa harap ni Felicidad nang may banayad ng ngiti. Ang amoy ng chamomile ay humalo sa mabigat na amoy ng insenso sa loob ng bahay. Ang paglilingkod na ito ay hindi mula sa utang na loob, kundi mula sa isang stratehiyang kasing pait ng lason. Chusdaya, buti naman at natauhan ka, sabi ni Felicidad habang humihigop ng tsaa. Ang kanyang boses ay puno ng mapangaping kumpiyansa. Dapat mo talagang matutunan kung sino ang nasa itaas sa pamilyang ito. Ang lupa ay para sa kapakanan nating lahat. Lumapit si Ben at hinawakan ang balikat ni Chusdaya. Ang kanyang mga kamay ay tila mga uod na gumagapang sa balat ng babae. Hon, I knew you'd understand. Gagawin natin ito ng tama para sa future natin. Tumingin si Chusdaya kay Ben. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapayapa. Ngunit sa loob ay may nagbabagang apoy. Nay, pirmahan ko na po ang lupa. Panimula ni Chusdaya na nagpatigil sa paghinga ng mag-ina. Pero may isang kahilingan po ako. Gusto ko, gawin natin ang pirmahan sa harap ng isang abogado, si Attorney Isandro, para legal lahat at wala nang masabi ang ibang tao sa inyo. Para malinis ang pangalan ng mga Aragon. Ang pagbanggit sa pangalan ni Isandro ay nagdulot ng saglit na kaba kay Ben. Ngunit ang kasakiman ni Felicidad ay mas matimbang kaysa sa kanyang takot. Inisip ng matanda na dahil sumuko na si Chusdaya, wala nang magagawa ang kahit sinong abogado. Sige, mabilis na sagot ni Felicidad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asang makuha ang milyon-milyong piso. Basta bukas na bukas din, kailangang matapos ang lahat. Tumango si Chusdaya at dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Nang maisara niya ang pinto, ang kanyang muka ay agad na nagbago. Ang lambot ay naging tigas at ang ngiti ay naging isang matalim na titig. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Isandro. Handa na ang bitag. Bukas, ipakikita natin sa kanila kung paano pumirma ang isang babaeng wala nang natitira kundi ang kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang tunog ang narinig ni Chusdaya mula sa kabilang kwarto. Ang mahinang tinig ni Ben na may kausap sa telepono. At ang binanggit nitong pangalan ay nagpabilis muli ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Victoria. Makukuha na natin ang pera bukas. Malapit na tayong magkasama. Sino si Victoria? At bakit ang pangalang ito ay tila may kinalaman sa bank transfer na ginawa ni Ben patungo sa account ni Victorino Aragon? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa panahon. Ang iba ay naghihilom lamang sa pamamagitan ng katotohanan. Ang boses na yon, sa loob ng isip ni Chusdaya, ay tila isang malalim na bulong mula sa kanyang yumaong ama. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang bakante at maputlang balat sa kanyang daliri kung saan dati ay nakasuot ang kanyang wedding ring. Ang bawat hininga niya sa madilim na silid ay may kasamang bigat, isang pait, na tila hindi na kayang pawiin ng kahit anong tamis ng pananalita. Ang pangalang Victoria ay paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang pandinig. Tila isang mailap na piraso ng puzzle na pilit na inilalayo sa kanya. Sino si Victoria? Hindi ito ang pangalan ni Gina. Sa tono ng boses ni Ben, ang pangalang iyon ay puno ng pag-asa at pananabik. Isang damdaming kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa asawa sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Naramdaman ni Chusdaya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa selos. Ito ay ang panginginig ng isang accountant na nakatagpo ng isang malaking butas sa balanse ng kanyang buhay. Maaga pa lamang ng sumunod na araw, nagtungo si Chusdaya sa opisina ni Isandro. Ang amoy ng lumang papel at sariwang kapeng barako sa loob ng silid ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Si Isandro ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang harap. Nang makita niya si Chusdaya,
Agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Chusdaya, hindi ka ba nakatulog? Tanong ni Isandro. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang iniaabot ang isang mainit na tasa ng kape. Narinig ko si Ben kagabi. Isandro? Victoria? Sino si Victoria? Ang direktang tanong ni Chusdaya habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mukha ng abogado. Ito ang golden moment ng kanilang pag-uusap. Dahan-dahang ipinatong ni Isandro ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Chusdaya. Hindi ito isang haplos ng pagnanasa, kundi isang hawak ng pakikiramay at pangako. Ang init ng palad ni Isandro ay tila isang mitya ng pag-asa sa nanlalamig na mundo ni Chusdaya. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan sa opisina ay naging isang banal na sandali ng pag-unawa. Victoria is not a person, Chusdaya. At least, not in the way you think. Simula ni Isandro habang binubuksan ang isang file sa kanyang laptop. Ang Victoria Property Holdings ay isang shell company na nakarehistro sa British Virgin Islands. At alam mo ba kung sino ang may-ari? Isang nagngangalang Victoria Felicidad. Napasinghap si Chusdaya. Felicidad, ang tunay na pangalan ng kanyang biyenan. Ang lahat ng perang nawala sa account ni Chusdaya ay hindi napunta sa isang kabit, kundi inilipat sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Doña Felicidad sa ibang bansa. Ginamit ni Ben ang pangalang Victoria bilang isang code, isang pangarap na makatakas kasama ang kanyang ina. At ang ninakaw na yaman, iniwan ang lahat ng dumi at utang sa pangalan ni Chusdaya. Gusto nilang tumakas, Isandro. Bulong ni Chusdaya, ang kanyang boses ay tila isang matalim na hangin. Plano nilang pirmahan ko ang lupa ngayon, makuha ang pera mula sa mga investors at iwan akong nakalubog sa mga kasong sila ang gumawa. Ngunit hindi nila alam na tayo ang may hawak ng alas. Tugon ni Isandro ng may matigas na pananalita. Ang lahat ng bank transfers, ang mga pekeng pirma, at ang pagmamaltrato kay Gina, lahat iyan ay nakahanda na. Ang kailangan na lang natin ay ang huling pagtatanghal nila. Bago bumalik sa bahay ng mga Aragon, dumaan muna si Chusdaya sa kanilang lumang bahay sa probinsya sa kanyang isipan. Naalala niya ang bango ng lupa pagkatapos ng ulan sa Batangas. Naalala niya ang tawa ng kanyang ama habang nagtuturo sa kanya kung paano magbilang gamit ang mga butil ng kape. Isang huling paalam sa kanyang kawalang malay. Pag-uwi niya, naabutan niya si Ben na nag-aayos ng maleta, ngunit mabilis itong isinara ng lalaki nang makita siya. Ang pilit na ngiti ni Ben ay tila isang bitak sa isang porselanang maskara. Hon, ready ka na ba para mamaya? Ang mga investors nandoon na sa hotel. Isandro will be there, right? Tanong ni Ben. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Yes, Ben, handang-handa na ako. Sagot ni Chusdaya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol. Pati ang pirma ko. Handang-handa na ring magtapos sa lahat ng ito. Lumapit si Ben at hinalikan siya sa noo. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang marka ng pagtataksil. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Ben na nasa ibabaw ng kama ay umilaw. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang Victoria. Tickets booked. One way to Madrid. See you at the airport after the signing. Ang pintig ng puso ni Chusdaya ay naging isang mabilis na tambol ng digmaan. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyan nang lilipad ang katarungan palayo sa kanyang mga kamay. Chusdaya, bakit ka nakatitig sa phone ko? Tanong ni Ben. Ang boses ay biglang naging mapanganib at puno ng suspetsa. Humarap si Chusdaya sa asawa. Ang kanyang muka ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng lalaki. Ang huling gabi ng kasinungalingan ay malapit na ring matapos kasabay ng paglubog ng araw. Iniisip ko lang, Ben, kung kasya ba ang lahat ng kasalanan niyo sa loob ng maletang yan. Ang lamig ng aircon sa loob ng mamahaling function room ng hotel sa Makati ay tila humahalay sa bawat hibla ng balat ni Chusdaya. Sa gitna ng malawak na silid,
Ang isang mahabang lamesang gawa sa makintab na salamin ay napaliligiran ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit, mga investors na tila mga buwitreng naghihintay ng kanilang bahagi sa isang bangkay. Sa tabi ni Chusdaya, si Benicio ay tuwid na tuwid ang upo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay, na tila ba nakamit na niya ang rurok ng kanyang mga pangarap. Si Doña Felicidad ay nakaupo sa kabilang dulo, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida na may perlas sa leeg. Ang kanyang mga kamay, na may hawak na mamahaling abaniko, ay hindi tumitigil sa paggalaw, isang senyales ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang banayad ng ngiti. Ang bawat pagtama ng kanyang mga daliri sa lamesa ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo, tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang kasinungalingan. "Everything is in order, Attorney Reyes?" Tanong ng punong investor. Ang boses ay puno ng awtoridad at kasabikan. Tumingin si Isandro sa mga dokumentong nakalatag. Ang kanyang mukha ay isang blankong papel, walang anumang emosyong mababasa. Ang deed of absolute sale ay handa na. Ang kailangan na lang ay ang pirma ng nag-iisang tagapagmana ng lupain sa Batangas, si Mrs. Chusdaya Aragon. Dahan-dahang inilapit ni Ben ang isang gintong ballpen kay Chusdaya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila may babala at pakiusap ng sabay. "Hon, ito na iyon. Ang simula ng bagong buhay natin. Pirmahan mo na para matapos na ang lahat ng paghihirap mo." Naramdaman ni Chusdaya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumingin siya sa ballpen at pagkatapos ay sa dokumento. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na nakalimbag sa papel, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang mga mata nitong puno ng pag-asa, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pag-aalaga sa lupang ito. Ang bawat pahina ng kontratang iyon ay tila isang muling pagbaon ng patalim sa puso ng kanyang yumaong magulang. Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Chusdaya ang bahagyang pagdampi ng sapatos ni Isandro sa kanyang paa. Isang munting paalala na hindi siya nag-iisa. Tiningnan niya si Isandro at sa loob ng isang segundo, ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang pangako ng katarungan sa gitna ng isang silid na puno ng mga magnanakaw. "Chusdaya, ano pang hinihintay mo?" bulong ni Felicidad. Ang boses ay may bahid na ng inis at pagmamadali. "Ang daming taong naghihintay sa'yo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Aragon." Dahan-dahang kinuha ni Chusdaya ang ballpen. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato. Inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel, malapit sa linyang dapat niyang pirmahan. Ang bawat investor ay sumandal paharap. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ng kanyang kamay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ngunit bago pa dumampi ang tinta sa papel, tumigil si Chusdaya. "Bago ko pirmahan ito," ang boses ni Chusdaya ay lumabas na kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng bagyo. "Gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang mahalagang bahagi ng kasunduang ito na mukhang nakalimutan ni Benicio na isama." "Hon, anong ginagawa mo?" tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang pilit na inaabot ang papel. Hindi siya pinansin ni Chusdaya. Tumingin siya kay Isandro na agad namang tumayo at binuksan ng projector sa dulo ng silid. Ang bawat investor ay naguluhan, habang si Felicidad ay tila naging isang estatwa sa kanyang kinauupuan. Sa malaking screen, lumitaw ang isang video. Hindi ito ang video ng lupa sa Batangas. Ito ay isang recording mula sa security camera ng ospital nung gabi ng kamatayan ni Tatay Gaudencio. Sa video, malinaw na makikita si Benicio na pumasok sa kwarto. Kinuha ang bote ng gamot mula sa bedside table at inilagay ito sa kanyang bulsa bago mabilis na lumabas. Iniwan ang matanda na nagpupumiglas sa bawat hininga. Ang bawat tao sa silid ay tila nawalan ng boses. Ang tanging naririnig
ay ang mabigat na hininga ni Benicio na tila ba siya ay nasasakal sa sarili niyang bitag. Iyan ang halaga ng pamilyang Aragon, ang malamig na sabi ni Chusdea habang tinititigan ng kanyang asawa. Pinatay nila ang ama ko para sa lupang ito. At ang lupang ito? Hindi ito maibebenta sa inyo dahil ang lahat ng dokumentong hawak nyo ay bunga ng pandaraya. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Felicidad at sumigaw. Kasalanan mo ito. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Ngunit bago pa man makahakbang ang matanda, bumukas ang malaking pinto ng function room. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng uniforme ng NBI ang pumasok sa pangunguna ni Attorney Isandro Reyes. Benicio Aragon at Felicidad Aragon, ang boses ni Isandro ay tila isang hatol na nanggagaling sa langit. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong fraud, falsification of public documents, at reckless imprudence resulting to homicide. Nabitawan ni Chusdea ang gintong ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga Aragon. Tumingin siya kay Ben, na ngayon ay pinapupuluputan na ng mga posas ang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang bagay ang nakita ni Chusdea sa mukha ni Ben. Isang ngiti. Isang mapait at mapanganib na ngiti na tila nagsasabing meron pa siyang isang huling alas na hindi pa nailalantad. Akala mo ba tapos na ang lahat, Chusdea? Bulong ni Ben habang dinadala siya palabas. Look at your phone. Look at what's happening in Batangas right ngayon. Naramdaman ni Chusdea ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at doon nakita niya ang isang live stream mula sa isang news outlet. Ang ancestral house sa Batangas ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang bawat dila ng apoy na sumasayaw sa screen ng kanyang cellphone ay tila direktang tumutupok sa kaluluwa ni Chusdea. Ang kahel at pulang liwanag na nagmumula sa naglalakihang liyab ay hindi lamang sumisira sa mga haliging nara at mga bintanang kapis. Nilalamon nito ang bawat huling bakas ng amoy ng kanyang ama, ang bawat halakhak ng kanyang kabataan, at ang bawat alaala ng pagmamahal na nakatago sa loob ng lumang bahay sa Batangas. Hindi, Tay, ang bahay mo. Ang bahay natin. Ang boses ni Chusdea ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Isang tuyot na bulong na punong-puno ng pagkasira. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa cellphone hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tila ba sa pamamagitan ng lakas ng kanyang hawak ay mapapatay niya ang apoy na libu-libong kilometro ang layo mula sa kanya. Sa kabilang panig ng silid, habang dinadala ng mga awtoridad, lumingon si Benicio. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng asawang minahal ni Chusdea, kundi ang mukha ng isang demonyong wala nang balak itago ang kanyang sungay. Ang kanyang tawa ay walang tunog, ngunit ang bawat galaw ng kanyang labi ay nagpaparating ng isang mensahe. Kung hindi mapapasa akin ang lupa, wala ring matitira sa'yo. Chusdea, halika na! Kailangan nating makarating doon. Ang boses ni Isandro ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na pader. Inalalayan ng abogado ang nanghihinang katawan ni Chusdea. Ang kanyang mga kamay ay matatag na humahawak sa mga balikat ng babae upang hindi ito tuluyang bumagsak sa malamig na sahig ng hotel. Ang biyahe patungo sa Batangas ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa kailaliman ng impyerno. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang kabaong. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Chusdea at ang pag-ikot ng mga gulong sa semento. Isang tunog na nagbababala ng mas malaking pighati. Nakatingin si Chusdea sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ng gabi ay tila nakikiramay sa kanyang nagluluksa na puso. Pagdating nila sa dulo ng kalsada sa kanilang baryo, ang amoy ng sunog na kahoy at usok ay agad na sumalubong sa kanila. Ang lahat ng mga kapitbahay ay nasa labas, may mga dalang timba ng tubig, ngunit ang lahat ay huli na.
Ang ancestral house na itinayo ng kanyang lolo at pinalaki ng kanyang ama ay isa na lamang kalansay ng itim na uling. Ang pagguho ng huling bahagi ng bubong ay nagdulot ng paglipad ng mga kislap ng apoy sa hangin, tila mga alitaptap na naliligaw sa gitna ng trahedya. Dahan-dahang bumaba si Chusdaya mula sa sasakyan. Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat habang naglalakad patungo sa harapan ng nasusunog na bahay. Ang init na nagmumula sa mga abo ay dumidampi sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang init ng galit at sakit sa loob ng kanyang dibdib. Wala na. Tay, wala na ang lahat. Hikbi ni Chusdaya habang dahan-dahang lumuluhod sa lupang putik. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa basang lupa, ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang lupang dahilan kung bakit siya nawalan ng pamilya. Ito ang golden moment ng kanyang pinakamabigat na pighati. Sa gitna ng nagbabagang abo, nakita ni Chusdaya ang isang bagay na kumikinang. Isang maliit na piraso ng metal na hindi natupok ng apoy. Gumapang siya patungo rito, hindi inalintana ang init na maaaring sumunog sa kanyang balat. Nang makuha niya ito, napahagulgol siya ng mas malakas. Iyon ang lumang kampana na ginagamit ng kanyang ama upang tawagin siya tuwing oras na ng hapunan. Maitim na ito, puno ng abo. Ngunit ang hugis nito ay nananatiling saksi sa mga hapon ng kanilang masayang pagsasama. Niyakap ni Chusdaya ang mainit na metal sa kanyang dibdib. Ang bawat hikbi niya ay sumasabay sa unti-unting paghina ng apoy. Lumapit si Isandro at lumuhod sa tabi niya. Hindi ito nagsalita dahil alam niyang sa mga sandaling ito, ang anumang salita ay walang saysay. Ipinatong lamang niya ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Chusdaya, isang munting proteksyon laban sa lamig ng madaling araw at sa bigat ng katotohanan. Hindi ito aksidente, Isandro. Bulong ni Chusdaya, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bato. Alam ni Ben na ang bahay na ito, ang tanging nag-uugnay sa akin kay tatay. Sinunog niya ang puso ko. Hahanapin natin ang sino mang inutusan niya, Chusdaya. Pangako ko sa'yo, walang makakaligtas sa hustisya. Tugon ni Isandro nang may matinding paninindigan. Ngunit habang tinitingnan ni Chusdaya ang mga natitirang uling, isang kakaibang bagay ang napansin niya sa likod ng bahay, malapit sa taniman ng kape. Isang anino ng isang tao ang mabilis na lumayo sa gitna ng mga puno. Hindi ito si Ben, dahil nasa kulungan na ito. Sino ang taong handang sumunog sa kanyang nakaraan? At bakit tila may pamilyar na kumpas ang bawat hakbang nito sa gitna ng kadiliman? Naramdaman ni Chusdaya ang isang panibagong uri ng kaba. Ang laban ay hindi pa natatapos sa pagkakakulong ni Ben. Ang tunay na utak ng lahat ng ito, ang taong tunay na may hawak ng mitya, ay maaaring malaya pa ring gumagala sa dilim. Ang bawat hininga ni Chusdaya ay tila isang pakikipagbuno sa hanging puno ng nangingitim na abo at amoy ng sunog na pangarap. Sa gitna ng kadiliman ng taniman ng kape, ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang. Hindi alintana ang mga talahib na sumusugat sa kanyang binti o ang putik na kumakapit sa kanyang suot na sapatos. Ang tanging nakikita niya ay ang aninong mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang aninong sumunog sa huling alaala ng kanyang ama. Tumigil ka! Sino ka? Ang sigaw ni Chusdaya, ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng paghahabol. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Naramdaman niya ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang likuran, kahit na ang paligid ay mainit pa rin dahil sa nagbabagang mga uling. Sa isang iglap, ang anino ay natisod sa isang nakaungos na ugat ng puno ng nara. Hindi nagatubili si Chusdaya. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, mabilis niyang inabot ang balikat ng taong iyon at pilit itong hinarap sa kanya. Ang liwanag ng papalubog na buwan ay tumama sa mukha ng estranghero. Napasiyanghap si Chusdaya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanghina at bumitaw.
Mang Carding, kayo po? Ang gulantang na bulong ni Tuesdaya. Si Mang Carding, ang matagal ng katiwala ng kanyang ama at ang taong itinuring nilang kapamilya sa Batangas, ay nakatingin sa kanya ng may halong takot at matinding pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay itim mula sa uling at ang amoy ng gaas ay nanunuot sa kanyang suot na kamiseta. Patawad, Tuesdaya, patawad, Hija. Ang hikbi ng matanda habang dahan-dahang lumuluhod sa harap niya. Wala akong nagawa. Tinakot nila ang pamilya ko, ang Doña Felicidad, ang mga tauhan niya. Sinabi nilang kung hindi ko susunugin ang bahay, hinding-hindi na makakabalik ang mga anak ko mula sa Maynila. Naramdaman ni Tuesdaya ang isang matinding lason na tila kumakalat sa kanyang sistema. Ang kasamaan ni Benicio at Felicidad ay hindi lamang nakakulong sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Umabot na ito hanggang sa mapayapang bukirin ng kanyang ama. Ginagamit ang takot ng mga inosente upang sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya. Bakit, Mang Carding? Bakit kailangang pati ang bahay? Tanong ni Tuesdaya. Ang kanyang mga mata ay muling napuno ng mainit na luha. May pinapahanap silang dokumento sa ilalim ng sahig ng kusina. Tuesdaya, nanginginig na sabi ni Mang Carding. Isang lumang kasulatan na magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Aragon sa Maynila ay orihinal na pag-aari ng Tatay Gaudencio mo. Ninakaw yon ng ama ni Benicio noong unang panahon. Ayaw nilang mahanap mo iyon, kaya iniutos nilang sunugin ang lahat. Napatigil ang mundo ni Tuesdaya. Ito ang golden moment ng kanyang pagkatanto. Ang dahilan kung bakit tila may matinding galit at pilit na pagpapakitang tao ang mga Aragon sa kanya. Hindi lang siya basta manugang, siya ang nag-iisang tagapagmana ng katotohanang maaaring magpabagsak sa buong pundasyon ng pamilya Aragon. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Sa katunayan, sila ang may napakalaking utang sa kanyang pamilya. Mabilis na lumapit si Isandro, humihingal mula sa paghabol. Nakita niya si Mang Carding at ang kalagayan ni Tuesdaya. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sapat na ang amoy ng gaas at ang pagsisisi sa mukha ng matanda upang maunawaan ang lahat. Isandro, ang kusina. Kailangang mahanap natin ang ilalim ng kusina. Ang tanging nasabi ni Tuesdaya bago siya mabilis na bumalik sa nagbabagang guho. Sa gitna ng mga itim na haligi at bumabagsak pang mga kislap ng apoy, naguhukay si Tuesdaya gamit ang kanyang mga kamay. Hindi niya alintana ang hapdi ng mainit na uling o ang dumi na bumabaon sa kanyang mga kuko. Sa bawat tipak ng semento at kahoy na kanyang inaalis, nararamdaman niya ang gabay ng kanyang ama. Hanggang sa naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na metal na kahon na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng lumang kalan. Dahan-dahan itong inilabas ni Tuesdaya. Ang kahon ay maitim na rin dahil sa init, ngunit nananatiling sarado. Sa tulong ng isang matulis na bakal, pilit itong binuksan ni Isandro. Ang tunog ng pagpihit ng metal ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng pinto ng katarungan. Sa loob ng kahon, nakabalot sa isang lumang plastik, ay ang mga orihinal na titulo at isang sulat na may pirma ng lolo ni Benicio. Ang nilalaman ay sapat na upang bawiin hindi lamang ang lupa sa Batangas, kundi pati na rin ang lahat ng karangyaan na tinatamasa ng mga Aragon sa loob ng mahabang panahon. Tuesdaya, hawak mo na ang lahat. Bulong ni Isandro, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, sa gitna ng abo, narinig ni Tuesdaya ang paghinto ng isang sasakyan sa malayo. Isang itim na van na walang plaka. Hindi ang mga pulis at hindi rin mga bumbero. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng itim. May mga hawak na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga bituin.
Ang plano ni Felicidad ay hindi nagtatapos sa apoy. Handa silang pumatay upang hindi makalabas ang mga dokumentong yon mula sa nasunog na bahay. Ibigay mo sa amin ang kahon, Tuesdaya, kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Ang malamig na boses ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit. Niyakap ni Tuesdaya ang metal na kahon sa kanyang dibdib. Sa likod niya ay ang guho ng kanyang nakaraan at sa harap niya ay ang panganib ng kanyang kinabukasan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panalangin para sa kaligtasan. Handa na ba siyang mamatay para sa dangal na ipinaglaban ng kanyang ama? O muli ba siyang luluhod sa harap ng kasakiman? Ang bawat segundo ng katahimikan sa gitna ng madilim na bukirin ay tila isang lubid na unting humihigpit sa leeg ni Tuesdaya. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa paligid ay ang naghihingalong baga mula sa guho ng kanyang bahay na nagpapakita sa mga anino ng tatlong lalaking dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang init ng metal na kahon sa kanyang dibdib ay tila dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na katawan. Ibigay mo na sa amin ng kahon, Tuesdaya. Huwag mo nang hintaying masaktan pa ang abogado mo. Ang banta ng lalaking nasa gitna. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Tila isang makina na nakatadhana lamang pumatay. Naramdaman ni Tuesdaya ang paghakbang ni Isandro sa harap niya. Tila isang matibay na kalasag na handang tumanggap ng anumang hampas ng tadhana. Ang mga kamay ni Isandro ay nakakuyom at ang bawat hininga nito ay puno ng determinasyon. Hindi niyo makukuha ang ebidensyang ito. Ang lahat ng kasamaan ni Benicio at Felicidad ay magtatapos na rito. Ang matikas na pahayag ni Isandro, bagamat alam ni Tuesdaya ang panganib na kanilang kinakaharap. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag ng mabilis na paggalaw ng mga lalaki. Ang tunog ng mga yabag sa basang lupa at ang pag-ungol ng galit ay pumuno sa paligid. Sinubukan ng isang lalaki na dambahin si Isandro at ang tunog ng pagtama ng mga katawan sa malambot na putik ay naging hudyat ng isang marahas na pakikipagtuos. Ito ang golden moment ng kanyang pagpili. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Tuesdaya si Mang Carding na nakatayo sa gilid, nanginginig at puno ng pagsisisi. Tumingin si Tuesdaya sa metal na kahon at pagkatapos ay sa nagbabagang guho. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Ang dangal, Tuesdaya, ay hindi nasusunog ng apoy. Ito ay pinatitibay ng pagsubok. Mang Carding, itakas mo ang kahon. Dalhin mo ito sa istasyon ng pulis sa bayan. Ang sigaw ni Tuesdaya habang mabilis na iniabot ang kahon sa matanda. Nag-aalangan si Mang Carding, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Tuesdaya, tila nagbalik ang kanyang dating lakas. Kinuha niya ang kahon at mabilis na tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng taniman ng kape. Ang kanyang figura ay unti-unting nilalamon ng dilim. Habulin ang matanda! Sigaw ng lider ng mga tauhan. Ngunit bago pa sila makahakbang, mabilis na kinuha ni Tuesdaya ang isang nagbabagang piraso ng kahoy mula sa guho. Ang init nito ay sumasalamin sa apoy ng kanyang galit. Iwinasiwas niya ito sa harap ng mga lalaki. Lumilikha ng mga kislap ng apoy sa hangin na tila mga bituin sa gitna ng impyerno. Subukan niyo kaming saktan at sisiguraduhin kong hindi kayo makakaalis sa lupang ito ng buhay. Ang hamon ni Tuesdaya, ang kanyang boses, ay tila isang sumpa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pighati. Ang pagkagulat sa mga mukha ng mga tauhan ay nagbigay ng pagkakataon kay Isandro na makabawi. Sa isang malakas na pagtulak, naitumba ni Isandro ang lalaking kanyang kalaban. Ngunit ang leader ng grupo ay naglabas ng isang matulis na bagay na kumikinang sa dilim. Isang patalim. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Tuesdaya ang pag-atake ng lalaki patungo kay Isandro. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumigaw ng babala. Hindi siya nag-isip. Itinulak niya si Isandro at sinalubong ang leader.
Naramdaman ni Chusdaya ang isang matinding hapdi sa kanyang braso habang ang patalim ay gumuhit sa kanyang balat. Isang mainit na likido ang dahan-dahang dumaloy, ngunit hindi niya binitiwan ang nagbabagang kahoy. Itinapat niya ang apoy sa mukha ng lalaki, dahilan upang mapaatras ito at mapasigaw sa hapdi. Sa kalayuan, narinig ang tunog ng papalapit na mga sirena, ang ritmo ng katarungan na dumarating na sa wakas. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga puno ng kape. Nandito na ang mga pulis! Sigaw ni Isandro habang inaalalayan ang sugatang si Chusdaya. Ang mga tauhan ni Felicidad, nang makitang wala na silang pag-asa, ay mabilis na nagtatakbo patungo sa kanilang van at pinasibad ito palayo. Lumilikha ng makapal na alikabok at usok sa kalsada. Ngunit alam ni Chusdaya na hindi na sila makakalayo. Si Mang Carding ay ligtas na, dala ang katotohanan. Napaupo si Chusdaya sa tabi ng guho. Ang kanyang braso ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Lumapit si Isandro at maingat na binalot ang kanyang sugat gamit ang isang malinis na panyo. Ang hapdi ay nananatili, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila unti-unting naglalaho. Nagawa natin, Chusdaya. Tapos na ang gabi. Bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon at paghanga. Tumingin si Chusdaya sa langit. Ang madilim na ulap ay nagsisimulang mahawi. Nagpapakita ng unang sinag ng bukang liwayway. Ang ancestral house ay wala na. Ngunit ang pundasyong iniwan ng kanyang ama ay nananatiling matatag sa loob ng kanyang puso. Isandro, si Benicio at Felicidad. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang lupang ito ang magiging kulungan nila habang buhay. Ang sabi ni Chusdaya nang may malamig na paninindigan. Ngunit habang dumarating ang mga pulis upang asikasuhin sila, isang opisyal ang lumapit na may dalang balita na muling nagpatibok ng mabilis sa puso ni Chusdaya. Ma'am, may isa pa pong sasakyang naharang sa checkpoint sa kabilang kalsada. Isang babaeng nagngangalang Felicidad Aragon. Sinusubukan po niyang tumakas patungo sa airport, ngunit may kasama siyang isang tao na hindi namin inaasahan. Sino ang kasama ni Felicidad? At bakit ang balitang ito ay tila isang huling twist sa trahedyang akala ni Chusdaya ay tapos na? Ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumagapang sa kalangitan ng Batangas, nagbibigay ng maputlang kulay sa mga abo at usok na natitira sa ancestral house. Habang lula ng sasakyan ng pulis patungo sa presinto, nakatitig si Chusdaya sa kanyang mga kamay na puno ng uling at bahid ng sariling dugo. Ang hapdi ng sugat sa kanyang braso ay hindi maikukumpara sa kakaibang gaan na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang napapawi ng bagong umaga. Pagdating sa presinto, ang ingay ng mga radyo at ang abalang kilos ng mga opisyal ay hindi nakagulo sa konsentrasyon ni Chusdaya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto, si Doña Felicidad. Ang babaeng dati ay laging maayos ang tindig at puno ng perlas sa leeg, ay mukhang isang basang sisiw ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang itim na terno ay puno ng alikabok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ngunit ang tunay na nagpapatigil sa paghinga ni Chusdaya ay ang taong katabi ni Felicidad sa loob ng interrogation room. Gina? Ang mahinang bulong ni Chusdaya. Si Gina, ang buntis na kabit ni Ben, ay nakayuko at walang tigil ang pag-agos ng luha. Hawak-hawak siya ni Felicidad sa braso ng napakahigpit. Tila ba ginagawa itong panangga o huling alas sa kanyang desperasyon. Chusdaya! Hiha! Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ang sigaw ni Felicidad nang makita ang manugang. Ang boses nito ay wala na ang dating awtoridad, kundi puno na ng huwad na pagsisamo. Sinubukan ko lang iligtas si Gina at ang apo ko. Alam mong si Benicio ang ama ng batang ito, ang huling dugong Aragon,
Hindi mo ba kayang maawa sa sarili mong pamilya? Ito ang golden moment ng huling pagtutuos. Lumapit si Chusdaya sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng matanda. Hindi na siya ang Chusdaya na luluhod para sa utang na loob. Siya na ang Chusdaya na muling bumangon mula sa abo. Pamilya? Ang malamig na tanong ni Chusdaya. Pinilit niyo si Gina na tumakas kasama niyo dahil akala niyo ay siya ang magiging ticket niyo para makuha muli ang simpatya ng mga tao. Pero nakalimutan niyo yata hawak ko ang DNA test. Alam nating dalawa na walang dugong Aragon ang batang iyan. At alam nating dalawa na ang pangalang Aragon na ipinagmamalaki niyo ay itinayo sa nakaw na lupa ng tatay ko. Nabitawan ni Felicidad ang braso ni Gina. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagmamakaawa patungo sa isang nakapangingilabot na pagkatalo. Ang lahat ng kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, at ang kanyang imperyo ng kasakiman ay gumuho na sa harap ng katotohanang inilahad ni Chusdaya. Nandito na ang mga orihinal na titulo. Chusdaya, sabi ni Isandro habang inilalagay ang metal na kahon sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila hudyat ng huling hatol. Mang Carding has given his official statement. Benicio has already confessed in Manila. Wala na kayong matatakbuhan, Felicidad. Dinala na ng mga pulis si Felicidad patungo sa selda. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at panunumbat ay unting nawala sa dulo ng pasilyo hanggang sa ang tanging natira ay ang katahimikan ng katarungan. Lumapit si Chusdaya kay Gina na ngayon ay malaya na mula sa kuko ng mga Aragon. Inabutan niya ito ng isang malinis na panyo. Magsimula ka ulit, Gina. Malayo sa kanila. Para sa anak mo. Tumango si Gina at dahan-dahang umalis. Bit-bit ang pagkakataong magkaroon ng bagong buhay. Naiwan sina Chusdaya at Isandro sa labas ng presinto. Ang sikat ng araw ay mainit na sa balat. Nagbibigay ng pag-asa sa bawat sulok ng Batangas. Tumingin si Chusdaya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang kanyang nasunog na bahay. Ano nang plano mo, Chusdaya? Tanong ni Isandro. Ang boses ay puno ng malalim na paghanga at isang munting pahiwatig ng hinaharap. Babalik ako sa lupa ni tatay. Ang sagot ni Chusdaya habang pilit nang umingiti sa gitna ng kanyang mga pilat. Hindi ko na kailangan ng mansyon ng mga Aragon. Ang lupang iyon. Doon ko itatayo ang isang tahanan para sa mga babaeng gaya ko. Mga babaeng nakalimutan ng sariling halaga dahil sa maling pag-ibig at mapanirang utang na loob. Doon ko itatanim ang mga bagong pangarap. Ipinatong ni Isandro ang kanyang kamay sa balikat ni Chusdaya. Sa pagkakataong ito, hindi iniwas ni Chusdaya ang kanyang sarili. Ang init ng pagkakaibigan at pagtitiwala ay muling nagbukas sa kanyang pusong matagal nang nakasara. Ang huling pirma ni Chusdaya ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa kanyang sariling kalayaan at sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang ama. Ang digmaan ay tapos na at ang bukas ay nagsisimula na sa bango ng kapeng barako sa ilalim ng bagong sikat ng araw. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hanging amihan patungo sa isang bagong dalampasigan. Ang bango ng sariwang kapeng barako ay humahalimuyak sa buong paligid ng bagong tayong gusali sa gitna ng malawak na taniman sa Batangas. Hindi na ito ang mansyon ng mga Aragon na puno ng pait at pagkukunwari. Ang istrukturang ito, nayari sa matitibay na kahoy at malalawak na bintanang kapis, ay may nakaukit na pangalan sa harapan. Ang tahanan ni Gaudencio, sentro ng paghilom at karapatan. Nakatayo si Chusdaya sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang mabigat na kadena sa kanyang leeg, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng pagod o takot.
Ang bawat linyang guhit sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pagtitiis, kundi mga pilat ng isang mandirigmang natutong bumangon mula sa sariling abo. Pinagmamasdan niya ang mga kababaihang naglalakad sa hardin. Mga babaeng dati ay biktima rin ng panloloko at pang-aabuso na ngayon ay uwent-unti nang nahanap ang kanilang sariling tinig. Sa kanyang kanang kamay, hawak pa rin niya ang maliit na kampanang metal na nailigtas niya mula sa sunog. Dahan-dahan niya itong pinatunog, isang malinaw at payapang tunog na tila naghahatid ng mensahe sa langit. Para kay Tuesdaya, ito ang tunay na ritmo ng kanyang buhay. Isang tawag hindi para sa pagsisilbi sa iba, kundi para sa pag-aalaga sa sarili. Lumapit si Attorney Isandro Reyes, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang kanyang presensya ay nananatiling matatag, isang tahimik na suporta na hindi kailanman naghangad ng kapalit. Inabot niya ang kape kay Tuesdaya at sa sandaling magdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Tuesdaya ang isang munting kislap ng kuryente, isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga bulaklak o matatamis na salita, kundi sa lalim ng kanilang pinagdaanang laban. Handa na ang mga dokumento para sa pondo ng susunod na buwan, Tuesdaya, ang malambot na boses ni Isandro. At meron ding sulat na dumating, galing sa correctional. Tiningnan ni Tuesdaya ang envelope. Alam niyang mula ito kay Benicio. Sa loob ng 1 taon, maraming sulat na ang ipinadala nito. Mga sulat ng pagsisisi, ng pagmamakaawa, at ng paghingi ng tawad. Balita rin niyang si Doña Felicidad ay nananatiling matigas ang loob sa loob ng selda. Pilit pa ring naniniwala sa kanyang mga nakaraang karangyaan. Habang unti-unting nilalamon ng limot, hindi binuksan ni Tuesdaya ang sulat. Sa halip, inilapag niya ito sa lamesa. Napatawad na ba niya? Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang paglimot sa hustisya. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong sumira sa kanya. At ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay sapat na upang hindi na muling mabuksan ang mga sugat ng nakaraan. Salamat, Isandro. Pero hayaan na muna natin yan diyan, ang sabi ni Tuesdaya nang may tipid ng ngiti. Mas gusto kong namnamin ang bango ng kape ni tatay. Humarap muli si Tuesdaya sa kanyang lamesa. Sa ibabaw nito ay ang huling dokumento para sa formal na pagbubukas ng pundasyon. Ito ang huling papel na kailangan niyang pirmahan sa araw na ito. Kinuha niya ang kanyang ballpen at sa isang maingat at matatag na kumpas, inilagay niya ang kanyang pangalan. Tuesdaya Villanueva. Wala ng Aragon, wala ng anino ng kasakiman. Ang huling pirma na ito ay hindi para sa lupa, hindi para sa pera, at hindi para sa utang na loob. Ito ay pirma para sa kanyang dangal, para sa alaala ng kanyang ama, at para sa bawat babaeng nangangarap na muling maging malaya. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Batangas, habang ang hangin ay amoy kape at pag-asa, natagpuan ni Tuesdaya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo, ang kanyang sarili. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay. Ang digmaan ay tapos na, at ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi pati na rin sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang huling pirma ay hindi wakas, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng takot, puno ng pag-ibig at higit sa lahat, tunay na malaya.